Inalalayan siya ni Yoshi makaupo sa simentadong bato. Dinala siya nito sa seaside na malapit lamang sa kanilang bahay. Private property ang lugar na iyon, ngunit kaibigan raw ni Yoshi ang may-ari, kaya naman nakapasok sila sa pribadong lugar. Maganda ang tanawin dahil sa payapang dagat na mahihina lamang ang alon. Natatanaw nila iyon habang nakaupo silang dalawa sa simentadong bato. Maulap sa araw na iyon, kaya naman hindi mainit at medyo malamig pa ang simoy ng hangin. Mukhang hindi naman uulan, ngunit nagtatago ang araw sa mga makakapal na ulap, kaya naman makulimlim ang paligid. Tahimik lang silang nakatanaw sa dagat. Alam nitong nalulungkot siya. Mula pa kasi kanina nang umalis sila sa kanilang bahay, ay doon pa lang niya naramdaman ang kalungkutan niya. Kahit naiirita siya kay Terence, hinahanap-hanap niya pa rin ang presensya nito. Ilang minuto pa lang niya itong hindi nakikita, ay parang gusto na niyang bumalik sa bahay nila upang balikan ang binata doon. Kailangan mo na siyang layuan, Yumi. Malungkot siyang napatingin kay Yoshi. Nakayuko ito habang pinapanood lamang ang bawat paghampas ng alon sa simentadong bato. Mataas ang inuupuan nila, kaya hindi inaabot ng tubig dagat ang kanilang mga paa. Alam ko. Naniniwala ka ba sa kanya? I accidentally heard everything that he said. Tumingin si Yoshi sa kanya at nakita siguro nito ang lungkot na nakabakas sa kanyang mga mata. Namumula na kasi ang kanyang mga mata. Hindi nadaan niya lang sa pagtatari ang inis niya kay Terence kanina habang kaharap niya ito, ngunit ang totoo ay gustong-gusto niya itong yakapin at gusto niyang hilingin na sana ay hindi na lang ito ang naging fiancé ng ate Fiona niya. Kung binabangungot lang siya ngayon, sana magising na siya dahil miss na niya si Renz. Iwan ko, Yoshi. Sa tingin ko babaero lang talaga siya eh. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa kanya o hindi. Imposible naman kasing pinipikot lang siya ng ate Fiona ko dahil hindi naman ganoon ang pagkakakilala ko sa ate ko. Mahabang katahimikan ang namayani. Hinayaan lang siya ni Yoshi na umiyak siya ng tahimik sa tabi nito. Sabi niya wala silang relasyon ng ate Fiona ko. Paano naman mangyayari yon? Magkakaanak na nga sila. Pinahid niya ang kanyang luha na walang patid sa pagtulo mula sa kanyang mga mata. Nalulungkot kasi talaga siya. First heartbreak niya ito at hindi niya inaasahan na ganito kasakit ang kanyang mararanasan. Come to think of it, hindi ba may ibang long-time boyfriend ang ate mo? Baka iyon ang tatay ng pinagbubuntis ni ate Fiona? Sa tingin ko kasi, nagsasabi ng totoo yung Terence na yon. Maya-maya sambit ni Yoshi. Oo, merong boyfriend si ate Fiona noon. Pero ang sabi ni ate, ng babae daw si Kuya Frederick at harap-harapan niyang nahuli sa mismong kondo pa daw ni Kuya. Si Kuya Frederick rin ang nakipaghiwalay kay ate kaya imposibleng may koneksyon pa sila ni Kuya. Ganoon ba? Pero Yumi, kung sakali mo na nagsasabi ng totoo si Terence sa'yo, sana huwag ka pa rin sasama sa kanya. Fiancé pa rin siya ng ate mo. Masisira ang relasyon niyo ng kapatid mo at masasaktan mo siya. Hindi naman sa nakikialam ako, pero bilang kaibigan mo, ayokong mapasama ka. Alam ko, Yoshi, sinabi ko naman sa kanya na tapos na ang relasyon namin. Napayo ko siya dahil parang may bumaran na kung ano sa kanyang lalamunan. Tila ngayon pa lang kasi, nag-sink in na sa kanya na ang pasimulang relasyon pa lang nila ni Terence ay tila magtatapos na agad ng maaga.
Mahabang katahimikan ulit ang namagitan sa kanilang dalawa ni Yoshi. Maiba ako, Yoshi. Paano pala si Happy? Baka nasaktan yun kanina? Napabuntong hininga naman ito. Iniisip ko nga rin yan. Ayoko naman makasakit ng damdamin niya. Bakit hindi mo subukan na magmahal ng iba, Yoshi? Maganda naman si Happy at mukhang mabait na bata pa. Ngumiti ito ng tipid. Bata pa. Maiksing sagot ni Yoshi. Pero aminin mo, maganda siya, di ba? Napansin niyang napangiti ng kaunti si Yoshi. Hindi ko nga alam kung ano kayang nakita ng batang yun sa akin. Ikaw naman, makabata ka naman kay Happy, parang ang tanda-tanda mo na. 24 ka pa lang naman at 19 siya. Ano bang masama sa 5 years gap? Tika, bakit sa akin napunta ang topic natin? Napapangiting tanong ni Yoshi sa kanya. Napapansin ni Yomi na gwapo rin talaga si Yoshi. Pantay-pantay at mapuputi ang mga ngipin nito na halatang alaga ng isang magaling na dentista. Kinilig kasi ako sa ideya na magkakaroon kayo ng something ni Happy. Napabuntong hininga ito. Hindi ko siya type eh. Ikaw pa rin ang gusto ko, Yomi. Seryosong sabi ni Yoshi sa kanya na ikinailang niya. Wala talaga siyang maramdaman na espesyal para kay Yoshi. Kahit gaano pa ito kagwapo, ay hindi pa rin nagbabago ang tingin niya rito. Pakiramdam niya, nakababatang kapatid niya lang ito kahit magkasing edad naman sila. Hindi mo siya type? Di nga, baka ilang araw lang ma-inlove ka na rin doon kay Happy. Kung ako ang lalaki, magkakagusto ako sa kanya. Ang gandang batay. Ngumiti lang si Yoshi. Infatuated lang siguro siya sa akin. Later on marirealize niya na hindi niya pala ako gusto. Masyado pa siyang bata para sa akin. Bakit ka ba nababataan sa kanya? Gusto ko na kasi magkapamilya. Gusto ko yung babaeng handa na rin bumuo ng pamilya kasama ko. Sa tingin ko masyado pang bata si Happy. Marami pa yun gugustuhin sa buhay niya kaysa mag-settle down kasama ako. Napalunok siya. Nag-iisip na palang mag-settle down si Yoshi. Ibig sabihin, gusto nitong maging asawa siya. Parang hindi niya makita ang future niya na ito ang magiging asawa niya. Pakiramdam niya, hindi sila bagay sa isa't isa. Naisip niya rin tuloy si Terence. Kung sakali kayang hindi pa ito ikakasal sa ate Fiona niya, maiisip rin kaya nitong bumuo ng pamilya kasama siya? Ipinilig niya ang kanyang ulo. Gusto niyang alisin si Terence sa loob ng otak niya. Malay mo naman gusto na rin ni Happy magkaroon rin ng sariling pamilya. Itanong mo kaya? Bero na lang niya kay Yoshi. Ngumiti lang ito. Hindi ko talaga siya gusto, Yomi. Ikaw na lang pwede. Herit pa nito. Pinalo niya ang braso nito. Sira, gusto mo na naman siguro mabastid ano? Tumawa ito. Mukhang hindi na ito nasasaktan kahit alam nitong hanggang ngayon ay hindi niya talaga ito magugustuhan. Maya-maya pa sumeryoso ito. Mukhang gusto ko rin siya ng kaunti. Maganda siya at mukhang mabait na bata. Kaso ayoko talaga sa kasing edad niya. Paano ko aanakan ng isang yon kung ganoon pa siya kabata? Marami pa yun kailangan gawin sa buhay niya bago yun mag-asawa. Natawa siya sa sinabi ni Yoshi. Napaka-advance naman pala nitong mag-isip. Diyos ko ka, Yoshi, natatawa ako sa iyo eh. Hindi mo type pero iniisip mo ng anakan? Hoy, di naman yun ang sinabi ko. Natatawa na rin ito at namumula ang mga pisngi.
Tingin ko bagay kayo. Tingin mo lang yon. Malay mo tayo pala ang bagay. Hirit pa rin ni Yoshi. Sasagot sana siya kay Yoshi, ngunit napalingon sila sa kanilang likuran. Nakarinig kasi sila ng sigaw mula sa gwardya na nagbabantay kanina sa gitnang pribadong lugar na iyon. Sir, bawal ho! Bawal ho dyan! Bumalik ho kayo! Napakunot ang mga noo nila ni Yoshi nang makita nila ang isang lalaki na nakasakay sa motorsiklo. Hindi nila makilala kung sino ang lalaki dahil nakasuot ito ng helmet. Pero pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso dahil tila may kutob na siya kung sino iyon. Lalong tumindi ang kutob niya kung sino ang lalaking nakasakay sa motorsiklo nito nang huminto iyon mismo sa tapat nilang dalawa ni Yoshi. Napatayo tuloy siya mula sa kinauupuan nilang simentadong bato. Yome! Napanganga siya nang makilala niya ang baritonong boses ni Terence Hoffman. Terence? Nauutal na tanong niya habang nakatingin siya sa tintid na kulay itim nitong helmet. Yeah, we need to talk. Sir, sabi ko naman sa inyo bawal ho dito. It's okay Manong, kilala ko po siya. Magalang nasambit ni Yoshi sa gwardya na humabol kay Terence. Hingal na hingal ang gwardya dahil tinakbo nito ang kinaroroonan nila mula sa gate. Ganon ba Sir Yoshi? Sige ho. Napakamot na lang sa batok nito ang gwardya. Tahimik lang si Yoshi habang nakatingin kay Terence. Mukhang hindi nito inaasahan ang pagsunod sa kanila ng binata. Wala silang kamalay-malay na pumunta pa si Terence sa bahay ng pinsan nitong si Lucas upang humiram ng motorsiklo. Malapit lang kasi ang bahay nila Lucas sa kinaroroonan nila. Hindi kasi makakapasok sa loob ang sports car nito dahil maliit lang ang nakabukas na espasyo ng gate. Tanging motorsiklo lang ang makakapasok roon. Kaya naman naisipan nitong humiram muna ng motorsiklo sa pinsan nito upang masundo lamang siya doon. Tinanggal ni Terence ang helmet nito. Pakiramdam ni Yomi, tumigil ang pag-ikot ng mundo niya dahil napakagwapo nito. Napansin niyang pawis na pawis ito at namumula pa ang mga pisngi. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Sincero ang tingin na ibinibigay nito sa kanya na para bang nakikiusap. Gusto lang kitang kausapin, Yomi. Pagbigyan mo sana ako kahit saglit lang.